Okay, so mag-pray na po tayo. So again, welcome po doon sa makikinig sa amin sa Spotify or sa Facebook pagkatapos po ng Bible study na ito. Ito po yung tinatawag nating International Bible Study. So every Sunday po 11 a.m. sa Philippines. Pero next week po magkakaroon kami ng konting changes. So keep up to date sa amin po. Popost ko sa Facebook yung ating schedule every week. Okay? So, manalangin po muna tayo bago tayo tumungo sa ating Bible study sa araw na ito. Okay, let us pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na magsama-sama po kami through this online Bible study. Salamat po sa inyong salita sa Holy Bible, Panginoon, na aming pinag-aaralan. At sa aming pag-aaralan sa araw na ito, nawa ay pagpalain niyo po ang aming pakikinig, ang aming pagbabasa ng inyong salita, pati na rin po ang aming pagtatalakay ng mga matututuhan po namin na aral sa inyong salita, Panginoon. At nawa ang mga makikinig o manood po sa amin sa recording na ito ay magkaroon din po ng pagpapala na galing sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumago ang aming pananampalataya at maipamuhay po namin ang aming matututuhan sa araw na ito. Ito po ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, pag-aaralan po natin sa araw na ito, yung sa Genesis chapter 11, verses 27 to 32. So, ito po yung parang precursor sa pagtawag ng Panginoong Diyos kay Abraham. Okay? So, ang title ko po dito, maikli lang po itong ating pag-aralan, pero maganda po yung makukuha nating aral po sa Biblia. Okay? Ito po yung tinatawag ko na God's plan in an imperfect family. So, makita po natin dito yung background po ni Abraham. Dito po, ang tawag po sa kanya ay Abram, hindi pa Abraham, no? Hindi pa siya ginawang Abram ng Panginoon. Yung pangalan pala ni Abram, wala yung HA, no? Abram means exalted father, okay? Parang itinaas na ama, okay? Yung Abraham naman, balik ay iba naman, father of all nations. Okay? So dito po sa ating pag-aaralan, makita po natin yung pamilya po ni Abraham, kung saan po siya galing. At pagugulat po kayo, no? Maaring akala niyo si Abraham ay original na mananampalataya sa Panginoon. Hindi po yun ang kanyang pinanggalingan. So makikita po natin sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Okay? So lahat po tayo, um, meron po tayong pamilya, no? Asawa, mga anak, at katulad po ng bawat isa sa atin, wala pong perpekto na pamilya, no? Lahat po tayo imperfect ang family natin. Siyempre sa pamilya, meron mga tampuhan, minsan awayan, no? Minsan alitan, no? Yung mga ganun po ba? Pero nakita po natin pa rin yung pagmamahal. Pero importante po dito na kahit ng ating pamilya ay imperfect po, maaari pa rin po tayong gamitin ng Panginoon dahil meron po siyang magandang plano. Hindi lang po sa individual na tao, kundi na rin po sa isang pamilya. At lalo na kung ang inyong pamilya ay napupuno ng mga Kristiyano, ibig sabihin kayo po'y mananampalataya kay Kristo, yun po talaga malaking pagpapala. Pero kahit na puro Kristiyano po minsan ng isang pamilya, imperfect pa rin po yan. Dahil una-una, bawat isa po sa atin ay hindi po perpekto, no? Marami tayong mga pagkulang, pagkakamali, at yung mga minsan yung ating mga pag-uugali ay hindi po kaaya-aya, especially sa paningin po ng Diyos. Okay? So titingnan po natin yung pamilya po ni Abraham, so saan po siya nanggaling at bago po siya tawagin ng Panginoong Diyos papunta po sa Promised Land, sa Land of Canaan. Okay? Basahin ko po muna ang ating passage po dito po sa Genesis 11. Okay? So starting po sa verse 27, ito po ang mga lahi ni Terah. Si Terah po yung father ni Abram. Okay? So naging anak ni Terah sina Abram, Nahor at Haran. So nakita po natin dito, tatlo po yung anak ni Terah. It doesn't mean po na tatlo lang. Maaaring may anak po siya mga babae
Pero ito po usually sa Bible ang pinapakilala yung mga fathers, no? Yung mga lalaki. So ito po yung mga anak ni Tera, si Abram, Nahor at Haran. At naging anak ni Haran si Lot. Okay, si Lot magiging importante po siyang karakter sa Bible dahil siya po magiging kasakasama ni Abram papunta po sa land of Canaan. Okay? Verse 28, unang namatay si Haran. Okay? So si Haran, isa po sa mga anak ni Tera, namatay po siya kaysa sa kanyang amang si Tera sa lupain kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. So yung Ur po, yan po yung present day Iraq. Okay? So ang Kaldeo, Chaldeans, no? Chaldeans yung mga, diyan po nanggaling yung mga Babylonians. So itong area po na to, ito yung present day Iraq po na nakikita natin sa may Middle East. At dito po sa Ur ng mga Kaldeo, ang kanilang pananampalataya ay para sa mga idolo. Okay? So pagano po? Pagano po ang lugar na ito? So makita po natin na si Abram nanggaling po siya sa isang lupain, sa isang lugar na hindi po naniniwala sa Diyos, kundi sila po ay nagsasamba ng mga idolo, mga Diyos-Diyosan, no? Maaring sinasamba nila yung lupa, yung araw, yung buwan, mga puno, no? Pero hindi po sila sumasamba sa Diyos. So nakita po natin, galing po si Abram sa paganong pagsamba. Okay? So verse 29, nagsipag-asawa sina Abram at Nahor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai. Okay? So ito po yung magiging Sarah later on sa Genesis. At ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milka, na anak na babae ni Haran na ama ni na Milka at Iska. Okay? Verse 30, at si Sarah ay baog. So nandito po nagkaroon na gano, no? Imperfect po tong family na to. Dahil una-una, si Sarah po ay baog. Siya ay walang anak. At tanda po natin, sa panahon po na yon, maaaring ngayon di po tayo maka-identify, no? Kasi sa panahon po na ngayon, sa panahon po nung panahon po na iyon, pagka ang isang babae ay baog, kahiya-hiya po yun, no? Very shameful po yun. So, para po sa kanila, ang isang babae na baog, especially matanda na rin po si Saray sa panahong ito, ay kung baog po siya, talagang kahiya-hiya po yun, no? At iyan po isang bagay na makikita po natin kung paano nagiging ah, powerful at makapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil kahit na po si Sarah ay baog, makikita po natin sa Genesis 19, 20, 21, nakita po natin doon yung pangako po ng Diyos na magkakaroon po sila ng anak ni Abram, even at an old age. Okay? So, sa ngayon po, katulad ng sinabi ko kanina, para pong walang kwenta, no? Sa ngayon, kahit na walang anak, okay lang mga tao kasi lalo na sabihin nga nila, mas maganda nga walang anak, walang mga gastos, walang mga iba pa mga bagay-bagay na asikasuhin, no? Pero sa panahon po yun, ang magkaroon ng anak ay tunay na blessing. At alam po natin kahit sa Bible, sinasabi naman, no? Sa Psalm 121, sinasabi doon na ang magkaroon ng mga anak ay talagang real blessing. Sabi nga doon, yung children are a heritage from the Lord, no? Yun na po ang magandang kayamanan na galing po sa Diyos. Okay? But it doesn't mean mo kung wala pong anak tayo ay wala na po tayong blessing. Okay? God can bless us also in other ways, hindi lang po sa pagkakaroon ng mga anak. Okay? So pagpatuloy po natin sa 31, isinama ni Tera si Abram na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak. Okay? At si Sarai na kanyang manugang na asawa ni Abram na kanyang anak at sama-samang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Dumating sila sa Haran at nanirahan doon. Okay? So kita po ninyo, magtungo sila sa lupain ng Kanaan, sinabi po dito. Dahil kung babasahin po natin ang Genesis chapter 12, yung verses 1 to 9, doon po tinawag ng Panginoon si Abram na umalis siya sa Ur at pumunta po siya sa lupa ng Canaan. Okay? Pero bago po sila pumunta sa Canaan, nanirahan muna sila sa Haran, no? Kumbaga sa ano, nag-stop over sila. Hindi sila dire-diretso pumunta doon sa lupa. Okay? At i-discuss ko po mamaya ang implication po niyan. Okay? Verse 32, ang mga naging araw ni Tera ay 205 taon, 205 years old, no? Kita po ninyo, no? At this point sa Bible,
kita po natin ang mga tao talagang they live a very long life, no? 205 years old. Actually, short pa nga yan. Okay? Earlier than them, si Noah umabot pa ng almost 700 years old. Tapos si Methuselah, yung oldest man na who live in the Bible, ilang taon po siya? 969 years old. Okay? So, almost 1,000 na, no? So, sa panahon na yun, yung 205 taon, napaka-short na po nun. Pero sa atin po ngayon, sabi po ng Biblia, umabot ka ng mga 70 or umabot ka siguro ng at the most 80 years old is a real blessing na sa Panginoon. Okay? So, malaki po ang diferensya ngayon, no? Ng life expectancy. Okay? So, kita po natin dito na matay si Terah sa Haran. So, kita po from Haran, si Abram na lang po natira at ang kanyang asawa na si Sarai at si Lot na pamangkin po niya. Okay? So, tingnan po natin ano pong mga observation po natin dito, ano po yung matututuhan natin, and then later on, pag-aaralan po natin ano po yung mga application sa buhay natin from this passage. Okay? So, observation number one, God begins His redemptive plan in an ordinary, broken family. Okay? So, ibig sabihin ko po dito, kahit na po itong pamilya nito ay ah, Hello. ano po siya, kahit na po ito ay imperfect po, itong pamilya na to ni Abram, nandun pa rin po yung plano ng Diyos. So kayo rin po, kung kayo po ay may pamilya at alam po natin ang pamilya natin imperfect at minsan broken family, no? Yung mga pamilya po na may divorce, may Hello. separated or Hello. hindi po Hello. o hindi po maganda ang pinang mga sitwasyon sa buhay ng pamilya na yon, no? Broken family, may plano pa rin po ang Panginoon Diyos sa pamilya na yun, no? Kahit na po ordinary yung pamilya natin, hindi kilala, meron pa rin plano ang Panginoon. At kita po natin dito sa buhay po ni Abram at ng kanyang pamilya, gagamitin po sila ng Diyos. So kayo rin po, especially kung kayo po ay Kristiyano na, yung kayo mag-asawa, ang inyong mga anak, Kristiyano na, kahit minsan may mga problema sa buhay po sa pang-araw-araw, nandun pa rin po yung plano ng Diyos. So, magkaroon po tayo ng pag-asa. Okay? So, this genealogy is full of pain and limitation. So, kita po natin kanina si Haran, no? Yung isang kapatid ni Abram, namatay po siya ng maaga. Okay? Hindi po natin alam kung gaano kaaga. So, most likely, kung 205 yung ano po niya, yung father nila, si Tera, so most likely si Haran, less than that pa, no? Tapos pangalawa, baog po, si Sarah, yung asawa ni Abram. And then, nando po sila sa lugar ng Ur na pagano. Okay? So, kita po natin hindi po maganda ang pinagsimulan ng pamilya nito. Pero kahit na ganun po ang kanyang pamilya, pinili pa rin po ng Diyos si Abram para po magsimula ng isang malaking plano ng Diyos, hindi lang po para kay Abraham, kundi para sa buong mundo. Okay? So, kita po natin, ang Panginoong Diyos po ang tumatawag sa atin. Hindi po tayong nagsasabi sa Diyos, Diyos, tawagin mo ako. Mayroon akong gustong gawin sa inyo, Panginoon. No, ang Diyos po ang unang tumatawag sa atin. Kaya kayo po, mga member po sa Bible study natin, kahit na po kayo po ay inimbita ng ating mga kaibigan, na ating mga kaklase before, alam po natin na meron pong appointment ang Diyos. Kaya lahat po ay ordained ng God. So, yung pagdalo po ninyo sa Bible study ay kasama po yan sa appointment ng Panginoon, sa plano po ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Okay? So, pangalawa po makikita po natin dito, there is movement toward God's promise, but it stops halfway. Okay? So, ang promise po ng Diyos para kay Abraham ay magkaroon po ng permanenteng tirahan sa promised land, yung tinatawag nating land of Canaan. Okay? Pero halfway nga po, tumigil sila sa Haran. Hindi sila nagtuloy-tuloy at doon po namatay si Tera, yung father po ni Abraham at ni Nahor.
Okay? So Terah leads the family out of Ur toward Canaan, but they settle in Haran instead of finishing the journey. Okay? So hindi natin alam kung bakit sila tumigil doon, pero in a way makita po natin dito, nagsimula po silang sumunod sa Diyos, pero hindi po nila nakumpleto yung pagsunod. So alam po natin diyan, no, sa Biblia, marami po mga utos ang Diyos sa atin. Mahalin ang Diyos, mahalin ang ating kapwa-tao, at marami pang mga utos. At alam po natin na pag may inutos po ang Diyos, nais po niyang sundin po natin yon. At alam po natin na dapat nating sundin ang mga utos ng Diyos dahil ang mga utos po niya ay lagi pong para sa ating kapakanan at para na rin po sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. So, kung nagpapasunod po ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga utos, ayun ay para po sa ating kabutihan din po, no? At para po sa kanya rin, para papurihan po siya lalo ng bawat isa sa atin. So, ang pagsunod po sa Diyos ay hindi po sinisimulan lamang at halfway, sabi natin, oh, I give up, I quit. Kasi discouraged na ako, hindi ko na matuloy, titigil na lang ako. Para pong gumagawa tayo ng proyekto, no, sa eskwela, na tandaan po natin na nasa eskwela pa po tayo. Gumagawa tayo ng proyekto. Then, in the middle of the project, nag-stop na tayo. Gusto natin magsimula ng panibago. So, anong tingin po natin kung ganun po ang ating attitude? Sa simula, lagi tayong excited, pero sa halfway, nag-stop po tayo. So, ganun din po ang pagsunod sa utos ng Diyos. Gusto po niya pagka binigyan niya tayo ng utos, gagawin natin completely, no? Ma-accomplish natin yung ang assignment natin na galing po sa Kanya. So kayo po, hindi ko po alam kung ano pong tinatawag sa inyo ng Diyos na gawin po ninyo para siya po ipapurihan sa inyong buhay o para sa inyong pamilya. Pero ano man po yung inuutos ng Diyos sa inyo, sina-challenge ko po kayo, hinihikayat ko po kayo na gawin po ninyo yon. Kumpletuhin po ninyo. Hindi po yung half-hearted po tayo. Dapat may complete commitment po tayo sa inuutos po sa atin ng Diyos. Okay? Pangatlo po nating ma-observe dito, barrenness and delay do not cancel God's purpose. Ito po napaka-importanting maintindihan natin na kahit na po si Sarai ay baog at na-delay po ang pagsunod po ni Abram at ng kanyang pamilya sa utos ng Diyos na pumaroon po sila sa promised land, kita po natin na hindi pa rin natapos yung plano ng Diyos para sa kanilang buhay. At all throughout the Bible, kitingnan po ninyo, no? From Genesis to Revelation, marami po tayong nakita una-una sa Old Testament, no? Kung matatandaan po ninyo, ang mga Israelita, talagang many times po, no? Hindi po natin mabilang na. Many times, talagang suwail po sila sa Diyos. Hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Pero kahit na ganun pa rin po ang kanilang attitude, ang kanilang ugali sa Diyos, matigas po ang kanilang mga ulo, ano po nangyari? Natuloy pa rin ang plano ng Diyos na magkaroon ng Mesaya, ng tagapagligtas na nanggagaling po sa Israel. So, pakita po natin dito yung sovereignty ng God, no? Na ang Panginoong Diyos ay tunay na may control sa buhay ng tao at sa ating mundo sa ngayon, no? Makita natin sa Biblia at makikita din natin yan sa mundo. Ngayon sa mundo po natin, napakaraming problema. Marami na naman po nagsasabi na nagbabadya na magkakaroon na naman ng panibagong pandemic. Okay? O marami po, ano? Maiiba, misa siguro ginagawa nila mga pranks na lang, no? Nananakot sila ng mga tao dahil yun ang kinatutuwa nilang gawin. Pero tandaan po natin, ano man po ang sitwasyon natin sa buhay, ang Panginoong Diyos ay hindi natutulog at yung kanyang plano para sa bawat isa sa atin ay patuloy na mangyayari. Okay? Minsan po may nasa sidetrack tayo, nawawala sa focus, pero tuloy pa rin po ang plano ng Diyos. Okay? So Sarah's inability to bear children seems like a dead end for God's future promises. Kasi kung baog nga po si Sarah dito, paano po sila magkakaroon ng anak, di ba? At nung tinawag po si Sarai si Abraham from Ur, papunta po sa land of Canaan, matanda na po sila. Si Abraham 75, si Sarai 65 po.
At during that time, hindi na po reproductive age yun. Lalo-lalo na po ngayon. Imposible po na magkaanak. Pero it doesn't mean na hindi sila magkakaanak dahil pinramis po ng Diyos na sila ay magkakaroon ng offspring. Okay? So yet this very impossibility becomes the stage for God's miraculous power later. Okay? So ano mang imposible, no? All throughout the Bible, nakikita po natin, meron po sa Jeremiah at meron po dito sa Genesis, no? Sabi po doon, is there anything hard for God? Okay? Meron po bang napakahirap gawin para sa paningin po ng Diyos? Is there anything impossible sa God? Nothing. Yun po sagot po natin. Kung sinabi po ng Diyos na may pangako siya para kay Abram at Sarai, gagawin po niya yon kahit na po imposibleng mangyari. Okay? So, tanda po natin kung pangako po ng Diyos. Kasi minsan po, iniisip natin na, oh, imposible nga mangyari to, pero alam ko, Diyos namin, pwede mong gawin to, itong milagro sa buhay namin. Pero depende po yun sa pangako ng Diyos. Kung hindi po pangako ng Diyos yun, maaaring hindi po mangyari. Kaya nga po minsan, maraming mga tao ang nadidismaya sa Panginoon. Dahil akala nila, ito yung pinangako ng Diyos. So, kahit na imposible, ini-expect nila sa Diyos na mangyayari yon. Pero, hindi naman ganun ang pangako ng Diyos lagi na kung ano yung gusto natin, yun na yung pangako ng Diyos. No. Ang Diyos po minsan, ang mismo ang nagbibigay sa atin ng pangako at tayo po ay umaasa at nagdidepende lamang po na gagawin po niya iyon kung yun po ang ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Kay Sarai sa kay Abraham, kahit matanda po sila, pinangako ng Diyos na magkakaroon sila ng anak. Okay? Isang anak. At ang Diyos po ay promise keeper po, no? Hindi po siya nababali sa kanyang mga pangako. Tayo po, no? Pag tayo nga nangako minsan or siguro most of the time, hindi natin nasusunod yung hindi natin natutupad ang ating mga pangako. Pero ang Diyos, lahat ng pangako po niya, tinutupad po niya. Okay? So tingnan po natin, ano po natin, paano natin may apply ang ating mga pag-aaralan sa araw na ito. Okay? Paano natin mapapamuhay yung matutuhan natin sa pamilya po ni Abraham. Una-una, God is not limited by your family background or past pain. Okay? So ang Panginoon po walang limitasyon. Sabi nga natin, nothing is impossible with God. Kahit na ang family background po ninyo ay pagano, kahit ang family background po niyo ay puno-puno po ng mga sakit, no? Mga pain sa buhay, mga struggles, challenges o problema, kung tinatawag po kayo ng Diyos at meron po siyang pangako sa inyo, tutuparin po niyo yun. So no matter what losses, disappointments, or dysfunctions exist in your story, okay, God can still call you. Okay, una-una, pwede pa rin kayo tawagin ng Diyos. At kung tayo po'y mananampalataya kay Kristo, meron po siyang calling or ministry para po sa bawat sa atin. So, ano man po ang sitwasyon natin sa buhay, God can still shape you or transform you or change you. And God can use you for His own glory. Okay? So, kahit na tayo po ang pinaka mahirap, pinaka ah, pinaka masama na tao sa mundo, pwede pa rin po tayong gamitin ng Panginoon. Halimbawa po nito ay si Saul, no? Na naging Pablo, right? Yung apostle po. Si Saul po ay talagang masamang tao dahil marami po siya mga Kristiyano na pinadala sa jail, no? Sa Roman jail. At yung iba doon, mga namatay pa. See? So talagang kaaway po siya ng Kristyanismo sa panahon na yun. Pero ano pong ginawa ng Diyos? Tinawag po siya ng Diyos, binago po siya, at ginamit po siya para po magpalaganap ng ebanghelyo ng ating mabuting tagapagligtas. So, ganun din po kayo. Maaaring hindi kayo Saul o si Pablo, pero kung kayo po ay mananampalataya kay Kristo, tinatawag po niya kayo. Binabago niya po kayo at gagamitin niya po kayo para po sa kanyang kaluwalhatian at kapurihan. Pangalawa po, guard against stopping short of full obedience. So, ibig sabihin po, kung meron po tayong utos na galing sa Panginoon,
sumunod po tayo. Kung tinatawag po tayo na maging evangelist, kung tinatawag po tayo maging pastor, kung tinatawag po tayo na maging doktor, tinatawag po tayo na maging engineer, doesn't mean po na lahat po tayo magiging pastor o nasa full-time ministry. Hindi po. Kahit saan po tayo, nasa ospital man, sa eskwela, sa kumpanya po natin, sa business, kung kayo po ay Kristiyano, meron po kayo ministry doon. Dahil tanda po niya, ang ministry ay galing po sa Diyos at ang ministry po ay para po sa tao. Ginagamit po tayo ng Diyos sa ministry para po tayo maka-reach out sa mga tao. Saan man po tayong sitwasyon, saan man po tayong lugar dali ng Panginoon. Okay? But importante po dito yung obedience. It is easy to leave Ur but settle in Haran. Kaya tulad po ni na Abram, umalis po sila sa Ur, so sumunod po sila sa initially sa utos ng Diyos, pero nag-stop over muna sila, hindi sila nagtuloy-tuloy. So partial obedience feels safe and spiritual, but it delays God's best and His intended future. Okay? So actually, wala po talagang term na partial obedience. Kasi pag sinabi pong partial obedience, disobedience pa rin pa yun. Okay? Pero minsan po, gumagawa tayo ng excuse no, ng paraan. Sabi natin, sinusunod ko naman utos ng Diyos, pero pansamantala, mag-stop over muna ako dito. Okay? Pero sa Panginoon, hindi po ganun ang sitwasyon eh. Pag sinasabi po niya na sundin natin ang kanyang utos, gusto niya walang delay. Okay? Gusto niya ibigay natin yung best po natin para sa kanya. Okay? So, minsan po nangyayari yan, nagsimula tayo magsumunod sa utos, pero in the middle of the situation, tumigil po tayo, gumawa tayo maraming excuses, sabihin natin, susundin ko ang Panginoon pero hindi muna ngayon. Siguro sa isang linggo na o sa isang taon gagawin ko. Pero sa ngayon, magpapakasasa muna ako sa mga kayamanan ko o sa kaligayahan ko muna. Okay? So nangyayari po, nadidelay po yung best na gusto po ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin, tayo po ay pinapasunod ng Diyos para makita po natin yung best na ino-offer po niya sa atin at yung future na gusto po niya sa atin. Parang ako po, no? Kung, kung dati doktor po ako sa Pilipinas, pagdating ko po dito, nagtrabaho din po ako sa isang alternative medical clinic. And then, na-sense ko po yung tawag ng Diyos na magpastor po ako sa isang church. Kung ginawa ko po ay sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, di muna ngayon. Siguro next time na lang muna. Kasi gusto ko pa i-practice muna yung mga natutunan ko sa medicine kahit dito sa alternative medical clinic. So kung nangyari po yon, na-miss ko po yung God's best sa buhay ko at yung plano po niya para po sa aking buhay. At hindi po nakakatuwa yun. Kasi sabi nga po, the worst situation, the worst place in this world is if you are out of God's will. Kung di ka sumusunod sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, yun ang pinakameserableng sitwasyon po ninyo sa buong buhay po ninyo. Especially kung kayo po ay Kristiyano. At totoo po yan. Marami po mga Kristiyano na tinawag na maging full-time minister o kaya gumawa ng isang bagay na nais po ng Diyos sa kanila pero hindi sila sumunod. Ano po ang buhay nila ngayon? Kristiyano pa rin po sila. Hindi po nawala ang kanilang kaligtasan pero hindi po sila masaya. Okay? Maaring mayaman sila dahil siyempre alam po niyo pag naging pastor kayo, hindi po, it's not about the money, it's about serving God and serving people. Pero yung ibang mga tao ayaw nila mag-pastor kahit tinatawag po sila kasi gusto nila yumaman, no? So nangyayari, na-miss po nila yung God's best saka yung plano po ng Panginoon sa kanila. Okay? So don't stop short of full obedience. Kung may sinasabi po ang Diyos na gawin po ninyo, sundin po ninyo kaagad. Dahil nando po yung saya pag ginawa po ninyo ang utos po ng Diyos. Okay? Pangatlo, trust God even when your situation looks hopeless. So si Sarai po, baog po siya, pero
pinapakita po ng Diyos dito na they can hope in God. Okay? So tayo rin po bilang mga mananampalataya kay Kristo, ang pag-asa po natin ay kay Kristo lamang po. Okay? Some of your circumstances may look impossible. Hindi ko po alam ang sitwasyon po ninyo sa buhay sa ngayon, pero yung mga imposible po niyan, pwede niyo pong ihatag sa kamay po ng ating Panginoong Diyos. Sabihin po niyo sa Kanya, Panginoon, I feel hopeless, pero alam ko, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan at you are the God of the impossible. So, ipanalangin po natin at tutulungan po tayo ng Panginoon para hindi po tayo maging hopeless. Remember po, tayo po'y puno-puno ng hope, ng pag-asa dahil ang Panginoong Diyos po ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Okay? God often works His greatest miracles in places that seem most barren. So, doon po nakikita talaga yung kapangyarihan ng Diyos eh. Yung sa mga sitwasyon natin sa buhay na walang-wala na tayo, yung sa sitwasyon natin na talagang helpless tayo, sa sitwasyon natin na talagang wala tayong kapag-asa at sabi po ng mga tao, wala na akong magagawa. Wala akong maitutulong sa inyo. Bahala ka na sa buhay mo. Eh, di po ba? Pero ang Panginoon hindi niya sinasabing bahala ka sa buhay mo. Nasabi niya, magtiwala ka sa akin. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Magtiwala ka sa akin. Magtiyaga ka. Patuloy ka sumunod sa utos ko at sumamba sa akin. Tutulungan kita. Ganun po ang Panginoon. Kaya po pinramis nga sa Biblia, I will never leave you or forsake you. And even Psalm 23, some of you probably memorize Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. See? Kita po, talagang napakalaking pagpapala kung ang Diyos po ang ating tunay na Diyos, kung si Jesus po ang tunay nating tagapagligtas, ang ating Mesaya. Dahil magagawa po niya ang imposible sa ating mga sitwasyon sa buhay. Okay? So, pag-usapan po natin bago po tayo magtapos sa panalangin, no? Ito po rin pang ating pag-usapan sa ating Bible study. Reflection question po natin. In what ways might you be letting your background, your family history, or past pain define your future more than God's promises do? Okay? So, hinahayaan po ba ninyo ang inyong background, inyong nakaraan? Ano mo pa yung nakaraan po ninyo? Maaging maganda o hindi magandang nakaraan? Yung ba ang nagiging parang nagdidikta sa inyong kinabukasan o yung ang Panginoong Diyos at ang kanyang mga pangako para sa inyong buhay? Okay? So bago po tayo mag-discuss, manalangin po muna tayo at mag-e-exit na po tayo sa ating recording. Manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa pagtuturo po ninyo sa Biblia, Panginoon, at patuloy niyong tinuturo sa amin na ang tunay na pagpapala ay ang pagsunod po sa inyong utos at pagsamba po sa inyo bilang kaisa-isa naming Diyos. Panginoong Isus, salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob po ninyo sa amin. At salamat po sa pag-emphasize po sa amin na patuloy niyo po kaming tinatawag, binabago, at nais po ninyong gamitin ang bawat isa sa amin para po ang inyong kapurihan, ang inyong kaluwalhatian ay maipakita po sa mga tao na amin nakakasalamuha. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo po niyo sa amin. Patuloy niyo pong palaguin ang aming pananampalataya. At ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.